Magandang araw at patapos na naman ang Biyernes. Nakaraos tayo. Isang linggo na naman ng araw-araw na behind the scenes at same day edit dito sa FTV IRL. At maraming salamat sa inyo. Sa darating na April 28, 2025, muling magbobotohan ng mga taga-Canada para sa bagong Prime Minister. Maraming mga edit na ginawa. Sinimulan natin kanina yung piyesa ni Anjo. Again, na-shoot namin kahapon. So finally, ay natapos na. Stay tuned at ngayon din ilalabas yung tungkol sa eleksyon. Dito sa snap election. At to be honest, marami din ako natutunan doon. Courtesy of Anjo. Sa Canada, hindi mo diretsong binoboto ang Prime Minister. Sa halip, bumoboto ka ng Member of Parliament or MP sa iyong distrito. Tinapos din natin yung kaninang voice-over kasi may ginagawang piyesa din si Dre. Yun, buti nandito si Ann and yun, ang boses ng FTV ay maririnig nyo. Today, nag-record ako ng voice-over para sa isang reflective piece about observation lang sa paligid. Yun know, pag nakakita ka ng isang buong plaza, na parang, uy, mukhang modern, no? Tapos makita mo, mapansin mo lahat ng signages na bakit iisa na lang ang palette? Gray, black. Minsan gunmetal, black. So una, parang, uy, astig, modern. Kaya lang nirealize mo, hindi man gano'n na itsura nito nung 90s, nung early 2000s. So, may part sa atin na medyo nakakasad kumbaga kasi parang nawala yung personality nung particular businesses na tinitingnan mo. Ngayon naging mukha silang isang palette na lang, isang look. Which okay, uso kayo yung streamline, simple, minimalistic, pero nawawala yung uniqueness ng mga businesses na yun. So, medyo solemn ng konti yung tono nung realization nung piece na yun kasi parang reflective din yan sa tao, sa personality na tao na gusto mo makibagay, gusto mo makibago, 'di ba? But in essence, yung pagka-unique mo mismo ang mawawala kasi yun yung binibenta mo, yun yung isinasacrifice mo para lang lahat kayo pare-pareho itsura. Marami mga bagong developments sa mga residential area here in the GTA na kapag may bagong plaza, usually kontrolado na yan ng isang builder, tapos merong mga siguradong pasok ng mga businesses sa mga dentistry, ganyan, let's say walk-in clinic, tapos may pet store or whatever. Pero parang ini-implement na nila na hindi pwedeng masyadong magarbo yung itsura ng mga storefronts nila. Literally talaga, gray and black lahat ng signages. Pati ultimo yung bago kang pumasok na intersection, may makikita yung malaking may listahan ng mga businesses in that plaza. Pati yun, isa lang yung kulay. So kung malabo pa mata mo at alam mo na yung pupunta mo dapat red and blue, patay ka. Kasi pare-pareho ng font, pare-pareho ng kulay. Wala. Nawalan na ng buhay. Kumbaga, so. Nadidiri at natatakot ako sa isda. Nadidiri ka? Sa isda. Nabuhay parang hindi ko mahawakan. More editing and editing. Ako natapos din yung bagong episode ngayon ng Barber's Cut kasama yung guest namin kagabi, si Brian. So, very interesting. Nakakaaliw talaga, nakakatuwa. So, check out nyo rin yung podcast na yun. Pag na-traffic kayo, panoorin nyo. At masaya. Binabalik tanong ko lang, no? Tinanong ko si Dre kung ano yung pinaka-paborito niyang naging eksena dun sa Tingga. Kasi kanina nagbabrowse lang din ako sa mga file and hopefully, baka may mga masubmit din sa mga festival. Nakita ko yung isa sa, tapos na namin yung isa sa feature film namin, yung Tingga. Yun, and masarap na balik-balikan. Okay? But I have to do something first. When okay, I will. Okay, no problem. Okay. Isa sa pinaka-paborito kong part nung Tingga is nang nag-film kami sa Hamilton, where yung setting namin doon is a jail. So, yung location is completely like a prison talaga.
Tapos, sobrang dilim, walang masyadong props and everything. Yung location kasi ng prison na yon, hindi siya open for sunlight. So, completely dark talaga siya. And I think intentional yung pagkagawa nila doon para mas maging flexible yung mga filmmakers to adjust kung saan nila ilalagay yung mga lighting, yung camera, and everything. And nung time na yun, na nandun kami for Tingga, sobrang ganda nung pagkailaw doon. Kasi kahit sobrang dim, nabigyan niya ng mood yung scene na yun. Parang kakaibang take siya sa amin. And napahanga nga kami dahil hindi nga namin nagagawa yun everyday. Fun fact, yung director kasi namin, hindi siya madalas nagbe-brief ng mga actors. So, noong time na yon, sobrang na-impress ako kasi one day lang yun, wala na kaming ni-reshoot after that. Kasi yun talaga yung aim namin nun eh. Pinakita talaga nila yung best nila noong time na yon, yung acting ni Kuya Bernie, tsaka ni Kuya Goody. And also, syempre, hindi mawawala yung sayaw ni Sienna. So, ang galing ng pagka-interpretative dance. So, yung mga freestyle moves niya nun, na-impress din kami. Malaki siyang team, tsaka hindi siya biro kasi may budget din na nilabas. So alam niyo, naisip ko lang habang pinifilm ko yung breakdown sa kalagitnaan ng filming ko, bigla akong naisip ng bagong segment para sa The Breakdown. So actually, itong show na to kasi, ang dami na niyang segment sa loob. Merong mga player profile kung saan nagfi-film ako ng mga highlights sa mga basketball player, pumunta ako sa game nila. Meron akong Inside the Breakdown kung saan kino-cover ko yung mga events ng mga basketball outside of just yung liga, yung mga happenings na ginagawa nila. And meron akong mga coaches pick, ganyan, kung saan sinishare ko yung perspective ko as a coach, mas technical siya. Bigla lang ako nakaisip kasi ang daming nangyayari sa basketball world natin na gumawa ako ng segment sa The Breakdown kung saan fini-feature ko naman yung mga basketball team. And it may sound na parang mababaw siya kasi basketball na naman, anong iniba niyan sa player profile. Hindi, wala lang. Kasi kung involved ka sa basketball community, kung sino man nanonood nito at familiar ka sa basketball community, nakikita na natin yan sa social media, sa mga kwento-kwento, ay yung mga basketball teams. Isa sa mga nangyayari ngayon sa basketball scene ay yung ibang mga liga, pinagbabawalan na nila yung mga teams na sumali sa liga nila. Kasi ang usong ginagawa ngayon ng maraming basketball teams ay nagko-collab sila. For example, Batang Riles, JC Trans, lalagyan nila ng X yung pangalan. So, Batang Riles X JC Trans, pagko-combine nila yung team nila, mga best players nila, tapos sasali sila sa mga liga. And syempre, do-dominate nila yung league na yun kasi yung mga best players nila magsasama-sama. So, ganun yung usong ginagawa ng maraming team ngayon, nakikita sa social media. And ginagawa ng mga commissioner ng ibang liga, pinagbabawalan na ngayon nila to na ganito. So, pumapayag sila na mag-collab yung team, pero merong say yung commissioner sa kung ilan yung mga elite players na pwedeng sumali, dapat hanggang 3 lang, ganito, or else sobrang overkill na. So, ganyan yung mga nangyayari. And uso yung mga collaboration between teams. And then, dumadami yung mga team na para talaga silang actual team, na minsan may business talaga, na pinapangalan nila yung negosyo nila sa team nila, and para talaga silang brotherhood doon. And kung sumusubaybay ka talaga sa breakdown, sa mga kinuwento ko, madalas kung ma-feature dito yung mga team owners na meron silang business and binibigyan nila ng trabaho yung mga players nila. So, employees din nila yung team nila. So, basically sila din as a brotherhood yung magkakasama. So, naisip ko lang, gumawa ako ng highlight ng isang team, ng mga team ng players. Parang naisip ko para madagdagan yung, ano ba tawag doon? Like, in mainstream words, yung marketability ng mga team. Di ba? Madagdagan yung pagka-legit ng pangalan ng mga teams. I think mag-a-add kasi siya doon sa overall goal ko na ma-feature yung buong basketball community dito. Hindi lang as basketball players o mga Pilipino na mahilig mag-basketball, pero even as separate club teams, di ba? Mas maganda na ma-highlight din, makilala. Oh, ito si Batang Riles.
ito yung malakas na team na ganito, ito si JC Trans, ito si D-Rose, ito pala yung mga D-Rose boys, ito pala yung mga Batang Riles, ito pala yung mga taga JC Trans, ito pala yung mga Ride Rich boys, mga ganun, di ba? Parang ang ganda rin na makilala yung, kumbaga sa NBA, yung mga organization kung saan sila naglalaro, all dito mga club teams lang naman talaga sila. I think it adds more sa value nung ginagawa nila, di ba? And ma-inspire sila na magtuloy-tuloy at dumami, di ba? Ayun naman talaga yung goal natin eh. So, yun lang, naisip ko lang bigla. Peace. Siguro irarap na natin yung Friday natin dito. Next week, I think maraming mga magandang pag-brainstorman at mga project uli na ite-take on. Ito pala, speaking of Balik Tanaw, nandito tayo sa boardroom and ito yung set na ginamit namin dun sa isang eksena dun sa unang pelikula na ginawa namin, feature film, post-COVID, yung Kahel. So, check out nyo tong paano na-transform ito dun sa eksenang yan. So, again, pag Biyernes, for some reason, masarap magbalik tanaw. So, again, maraming salamat and enjoy kayo. Hi, honey. I tried calling you a few times. We're headed for Mont Tremblant ourselves. I'm taking Castile.